Ito tingnan po natin 'to, Ayan, tingnan po natin kung gaano ka-plastic 'tong gobyerno ni Bongbong Marcos. Pakinggan mo 'yan. Para kang tutang nakikipagkamay sa China. Tingnan mo, etong sekretary mo. Would you talk to, or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Ay sus, may paganyan-ganyan ka pa. Kasi yung binatukan, yung ginanon yung bansa mo, makikipag-usap ka. Hindi naman ginanon eh. Kayo lang ang gumagawa ng gulo. Hindi naman namin kaaway ang China. Naratibo nyo lang yan. Yan ang gusto nyong palabasing istorya na paniwalaan ng Pilipino nang magalit sa Duterte. Huwag nyo nga kaming niloloko. Si Bongbong nga parang tuta nakipagkamay. Lapit-lapit pa. Inapakan niya yung pride niya. Kinain niya na, suka niya para mga dilawan. Eat shit. Kinain ng tae. Itinain niya na China. Ngayon lapit-lapit siya. Idol lang, kaya magka-idol talaga lang dapat nagsasama ang dilawan tsaka loyalista. Ang dilawan tsaka si Bongbong talagang dapat nagkasama. Bakit? Kumakain ng tae. Diba? I mean, wala namang problema na magbago ka ng isip. Kung nakita mo yung nag-iba yung tao. Halimbawa, nagbago yung isang tao, dating addict, wala akong tiwala, nagbagong buhay. Okay na yun. 'Di ba? Ito wala naman kayo nakita eh. Parehas lang. Depende sa pakinabang nyo. Depende sa istorya nyo. Depende sa naratibo ninyo. Pagpapasok sa inyo, kain-kain kayo. Tingnan mo ikaw, ang tapang-tapang mo. Yung naglagay sa iyo dyan, wala ka dyan sa posisyon kung hindi kay Bongbong Marcos eh. Mas magaling ka pa kay Bongbong. I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith. Walang nakitang sinseridad si Defense Secretary Gilberto Teodoro III sa China. Ito ang dahilan kaya hindi niya kinausap ang kanyang Chinese counterpart sa katatapos lamang na 19th ASEAN. Walang sinseridad ng China. Ba't kinakausap ni Bongbong Marcos? Meron na nga daw silang plano, dami na daw na pag-uusapan. Ano yung si Bongbong? Tanga lang? Ha? Ganun ba ibig mo sabihin? Tanga lang talaga si Bongbong? Kaya kinausap niya China? Mas matindi pa ito. Nakakita na kayo ng langaw na nakatungtong sa kalabaw? Matindi ka pa pala sa presidente mo. Defense Ministers meeting sa Malaysia. Sinabi ni Secretary Teodoro na hindi niya nagustuhan ang pahayag ng China na tinatakot umano sila ng Pilipinas. Kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko bakit hindi. Pero kakausapin mo na the day before sinabi bina-blackmail natin ng China. Pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways. Buti nga hindi siya kinarati dun eh. Buti hindi siya kinungpo. Magagaling ang Chinese sa kungpo. Anong sinceridad are you talking about? Anong sincerity ka dyan? Si Bongbong binanatan nga yung China eh. Na wala sa lugar. Hindi po ganun ang akto ng ASEAN. Nire-resolve nila ang kanilang problema sa isa't isa quietly, discreetly, professionally. Hindi yung attack sa crowd. Alam mo yung parang parang gangbang ang dating nito si Bongbong. Alam mo yung road rage? Ganyan yung gawain ng isang taong yung walang aral, yung walang delikadesa. Formal yung lugar, hindi ganun inaayos. May mga gusot sila dyan sa ASEAN pero hindi ginaganon. Hindi nilalathala sa publiko tapos magsasalita ka ng palaban. 'Di ba? Inaayos nila yon sa maayos na paraan. Ang ginawa ni Bongbong ganun, no, tingnan mo. Tapos makikipagkamay siya. Buti hindi siya kinarati-karati ni Sidon. 'Di ba? Sinong sincere ang sinasabi mo, Gibo? Yung presidente mo nga sincere ba yun? Ano ba ang papaniwala namin kay bibirahin ng China o makikipagkamay na parang tuta? Sampal sa mukha yun, kaya hindi ko tatanggapin. Sinabi ni Teodoro na sinusunod din niya ang pahayag ni Chinese President Xi Jinping na labanan ang unilateral bullying sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Korea.
ba't pag tayo ang nagre-resist, ayaw nila? Hindi ready yung script eh. Gusto mo sagutin ko? Sabi niya, bakit pag tayo ayaw nila? Hindi ready script. Alam mo sagot dyan? Simple lang. Ang tagal ko na sa mundong ibabaw, wala naman tayong problema sa China. Never naman tayo nagka-problema sa China. Wala naman tayong gera sa China. Ngayon, bigla na lang natungtong lang kayo ni Bongbong Marcos dyan. May gera na tayo agad sa China. Di ba? Bakit yung mga kain-tae dilawan? Wala naman tayo naging problema nung panahon ni Aquino. Ngayon, bigla-bigla na lang. Huwag niyo niloloko taong bayan. Panloloko po yan. Saglit namang binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa Gyeongju. Ngayon ba tingin mo, sincere? Ako mabait si Xi. Kung ako presidente ng China, tinampal ko yan kaliwat kanan eh. Tinampal, pang. Kung ako. Hindi naman ako magiging presidente ng China. Pinoy na Pinoy ako. Pero kung ako yan, binitbit ko yan. Halika rito, pa-drug test tayo. Ayaw mo magpa-drug test. South Korea nito lamang weekend. Ayon sa Pangulo, isa lamang itong kortesiya sa kanyang kapwa lider, lalo na't inilipat na ang chairmanship ng APEC sa China. Sabi ko lang sa kanya, congratulations. I hope that we look forward to doing a lot of good work with you as APEC chair. And he said, thank you. And that was it. There was really not very much to it. Wala rin ani ang dahilan na magkaroon sila ng bilateral meeting dahil hindi naman tamang lugar ang APEC para pag-usapan ng issues sa West Philippine Sea. Hindi naman tawang lugar ang para pag-usapan eh. Nagbubunga nga ka dyan. Nagtapang-tapangan ka dyan. Binakbakan mo China, nagtapang-tapangan nga eh. Kay Basti nga, hindi ka nagsusumbong ka pa kay Claire, animal. With President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. Hindi, sabihin mo, hindi kahit ako presidente ng China, hindi ako magre-request ng meeting sa'yo. Wala kang kwentang kausap eh. Gaganunin mo ako tapos yayain mo ako mag-Coca-Cola. Di ba? Anong pag-uusapan natin? Wala kang kakwenta-kwenta. Dahil nakita nyo ba yung pinagkaiba nyo ni PRRD? You're nothing but a position, but a title. Magkaiba po ang position, yung title at influence. Magkaiba po yun. You will not achieve anything for having a meeting about that. Joan Nano, UNTV News. Ito. May papakita ako sa inyo. Ito, maganda to. Nako, ito, matinding pasabog ito. Nako, ito, matindi po ito. Ay, nako. Oo, basahin natin may komentaryo si Anjo Iliana. Ang sabi niya, Senator, Tito Sen, ang dami mo naman pinalabas na mga bayaran mo na vloggers. Gusto mo talaga ng laglagan, ha? Okay ba sa'yo yun? Gusto mo sabihin ko na yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa ako, pambihira. Pati kabit, pinapalakad mo, Tito Soto? Ano ba naman yan? Ano ka, torpe? Kabit lang, Sabihin mo lang, Tito Sen, at ibabox reveal ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula to. Nako, sabihin mo na, Anjo. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Anjo Iliana, ako matindi. Tito Soto, kasama ka pala sa mga buhaya. Di ba may asawa ka na, may kabit ka pa? Ako'y nagtatanong lang. Personal mong buhay yan. Oo, nauunawaan natin. Kaya, pero pangit yun. May kabit. Di ba? Alam ba ng asawa mo yan? Naku, pambihira. Crocodile farm, ha?
Kung yung iba nangongolekta ng pera at saka ghost projects, ikaw may ghost kabit. Naku, nangongolekta ka ng babae, ha? Naku, ha? Hindi, sabi ni Anjo, ay tanong ko Tito Soto, totoo ba 'yan? 'Di ba? Oh, naku dapat Anjo, baka may connection 'yan, sa ghost projects. Dapat siguro ilabas natin sa Blue Ribbon 'yan. I-send mo kay ano, kay Marcoleta. O hindi kasi, alam mo kailangan eto, sa mga politiko, importante yung wala kang kabit. 'Di ba? Hindi sa pinakikialaman ko yung personal na buhay, wala tayong issue sa personal na buhay. Kaya lang pagka ikaw ay may kabit at politiko ka, chances are magastos. Magastos ang kabit. Bakit? Posibleng hindi isa lang, posibleng 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin mahilig talaga sa babae. Oh, hindi ko sinasabing ganyan ka Tito Sen, chances are lang, posibleng mahilig talaga sa babae. Eh, 'pag mahilig ka sa babae magastos, mapipilitan kang magnanakaw. Gusto mo sabihin ko sino yung isang diyan, senador din? Ang daming babae, pero okey lang. Marami siyang pera, isa siya sa pinakamataas ang salin. Oh, pero pagka naubos yung pera niyon baka magnanakaw na din yun. Oh, 'di ba? Mahirap, siguro alam niyo 'yan mga senador, pagkababaero. Kaya lang ang naging issue ko para talaga dito, okey, yung meron kang trolls. Ito pangit po 'yan, yung meron kang troll army. Kasi kaya nagalit si Anjo, nagsalita siyang ganyan, binabanatan na siya nung trolls di umano ni Tito Soto. At eto, alam po naming mga vloggers 'yan. Hindi po kay Tito Soto, pero nangyayari po 'yan. Kasi halimbawa si Tamby babanatan mo, dire-diretso 'yan, oh, lahat. Biglang magsisipasok. Hindi 'yan papasok ng paisa-isa, bulto 'yan kung pumasok. Dun pa lang malalaman mo na 'pag chineck mo yung kanilang puro naka-lock. Eh, yung isa nga lumabas puro Vietnamese pa, 'di ba? Yung mga trolls. Pambihira, trolls concern? Mga Vietnamese concern kay Tamby? Wow! Yung mga gano'n, 'di ba? Kaya hindi dapat pinapayagan 'tong trolls. Kaya Tito, kung may troll ka, 'wag mong gamitin para atakihin mo yung mga naglalabas ng pangit sa'yo, lalo na connected sa pulitika. Siguro kung personal, okey lang, sige go ahead. Pero kasi hindi po puwedeng may troll army ka diyan just to attack the people na inaatake personal mo. It means meron ka talagang inaalagaang army. Meron kang inaalagaang sundalo ng mga trolls. Gano'n 'yun. So, doon pa lang hindi magandang patakaran ng isang senador o ng sino mang pulitiko yung meron kang troll army. Na pagka ikaw ay pinuna, babakbakan mo, 'di ba? Eh, halimbawa nakikita namin nagkaletse-letse. Simula ng pumasok kayo ni Lacson diyan sa Senado, naposisyon ka Senate President, napasok ah, si Lacson na Blue Ribbon Chairman, nagkaletse-letse na imbestigasyon, nagkaloko-loko na. Nag-resign lang siya, hininto na, 'di ba? Oh, tapos 'pag pinuna kayo aatakahin ng trolls, hindi maganda 'yun, hindi maganda, ha? Pero sige atakihin niyo si Anjo ng magkalabasan na, 'yan ang gusto natin magkalabasan, ha? Hmm, kasi balita ko marami pang ilalabas si Anjo Iliana, may ilalabas pa daw siya patungkol may sindikato diyan sa Itbulaga. Naku kasama pinagmamalaki mo pa man din yung Itbulaga na mas marami pa kayong natutulungan kaysa sa ibang senador. Eh, naku may sindikato raw diyan sa Itbulaga. Eh, yun ang nadinig ko kay Anjo, Oh, banatan niyo pa si Anjo, inaantay namin para magkalabasan na. Hindi kasi maganda nilalabas ni Anjo, talagang binabakbakan niya na ngayon yung mga magnanakaw. At hindi lang yung magnanakaw, ha, yung may mga crocodile farm, binabakbakan niya na.
Oh. Tito Soto, tanong, totoo ba na may kabit ka since 2013? Sabi, medyo swapang ka sa babae niyan. Gahamang ka, buhaya ka rin kung totoo. Pero kung hindi, di sagutin mo si Anjo. Ayos ba yan? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala